Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man po tayong sulok sa mundong ito, naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Okay? So mega love shoutout din po sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab and Atid na Vlogs, mga kasamahan ko pong reactors at mga kalingap partners, mga charity vloggers, ay mega love shoutout po sa inyong lahat guys. Siguro po guys, no, nagtataka kayo bakit ito, nandito naman po tayo sa sasakyan. Actually guys, no, hanggat maaari iniwasan ko na pong magpuyat dahil nga po pag sa gabi ako nag-vlog o nagre-record, inaabot po ako ng mga alas 12 minsan no, sa pag-edit. Dahil nga po sa nangyari kay Doc Willie Ong, parang nakakatakot na po, no? Baka sa kakapuyat po natin, baka magkasarkoma tayo. So, wag naman po sana. Kaya hanggat maaari, iwasan na lang po natin na mapuyat. Okay? So, kaya ginagawa ko po ito guys, bago kami mag-start ng opisina. So, ito. Gusto ko lang pong gawa ng reaction guys. Ito nga pong dalawang speeches, no? Ni Kalingap Ido at saka ni Vianse. Okay, so ipi-play ko po guys and then saka ko po gawa ng komento. Okay, so umpisahan po natin guys sa speech po ni Kalingap Ido. Okay, so ito po yun. Hello po. Grabe, salamat po sa lahat ng mga supporters, sa lahat ng mga sponsors na nagbigay sa akin, sa amin pala, Vianse. Para sa akin, sobra-sobra na po yung natatang ko kahit sa ano lang. At ito mga binigay nyo parang nakakahiya na huwag na kayo na ikaw na po anong sasabihin ko. So much po sa siguro sa akin, sa kanina. Sana po hindi kayo nagsawa na suporta, alam ko yung mga ikaw. Salamat po. Ayun, so ang masasabi ko po dito guys, sa speech po ni Ido na napakaiksi. Mukhang inunahan po ng kaba po, no, si Kalingap Ido. Nahiya siguro ito dahil sa dami nga po ng audience. Ika nga mukhang hindi sanay si Ido guys magsalita in public, no? Kaya gano'n na lang kaiksi po yung speech niya. Gano'n pa man, bagamat maiksi yung speech niya guys, nandoon naman yung kanyang pasasalamat, okay? Yung pagka-grateful po niya sa Team Kalingap at kung ano man yung mga blessings ika nga na natatanggap niya o natatanggap po nila ni Vianse, okay? So, kahit maiksi pero nandoon po yung laman, ika nga nandoon yung substance o yung kanyang pasasalamat, okay? So, yun po ang mahalaga doon, okay? So, dito naman tayo guys, no, sa speech po ni Vianse. Okay? Ito guys, panoorin natin yung kanyang pag-amin. Okay? So, ito po yun. I'm not expecting to that my crush will become my leading man. Yun. So, alam ko po guys, no, ang dami pong kinilig niyan dahil inamin po ni Vianse na crush pala niya si Ido. Okay? So, sabi nga po niya, sinong magkaakala na yung dati niyang crush ito ngayon, no, kasama na po niya sa love team o kasama na po niya. Okay? Ito pa guys, panoorin pa natin. You're one of those blessings I got. Dahil sa iyo, kapatid Kuya Rab, binagyo po kami ng blessings na never ko in-expect. Ayun, so dito guys, napanood natin guys, no, ito po yung mga hinahanap ika nga ng mga supporters o ng mga nagmamahal po sa kanila. Yung ika nga pag-admit mo na kung hindi dahil sa Team Kalingap o hindi dahil kay Kalingap Ido, hindi mo po matatanggap ang mga ganitong blessings. So yung ika nga yung humility o yung pag-acknowledge po niya ay napakalaking bagay po noon. Malaking impact po yon sa mga sponsors at sa mga nagmamahal po sa kanila. Okay? Na kung hindi dahil kay Kalingap Ido, kung hindi dahil sa Team Kalingap, kung anong meron na natatanggap po nila, ay wala po yun. So napakaganda at alam ko po ang dami pong humanga dyan sa binanggit po ni Vianse. Okay? Ito pa guys, panoorin pa natin. Alam ko kung marami nga ang galing niyan sila nakilala niyo noon. Sabihan sila nasa harapan niyo ngayon. At kung ano man po ang nakikita niyo sa ngayon, it's because of you. Yeah.
the days pass, Nabasa ko naisip niya eh. those experiences help me to become more stronger and healthy alam mamulat na tulungan ng hirap man ng buhay. Basta magtiwala at mag-pray lang kay God. Darating ang araw na lahat ng desires ng ating puso basta para sa ipagbuti ay gagranted ni Lord. We just need to wait the right and perfect time. And all our prayers and wishes will all be granted. Ayun, so dito po guys, napanood natin, napaka-touching po yung binanggit ni Beyonce na sa loob ng 16 years talagang matinding hirap nga ang dinanas niya, lahat ng sacrifice dinanas niya, ganun pa man nga dahil sa kanyang pagtiyaga at yung prayer, no? Sabi nga po niya, in God's perfect time, no? Darating at darating din po yung blessings talaga na nilaan ng Panginoon para sa iyo. At sabi nga po niya, maghintay lang. Ayun, so napakagandang mensahe po yan, no? Doon sa mga taong nga nagdarasal, no? Na magkaroon nga ng blessing sa Panginoon. Lahat naman po tayo guys, no? Pag may mga pagsubok sa buhay, mga paghihirap sa buhay, ay lahat naman po tayo nagdadasal. Pero maganda ang binanggit ni Beyonce, maghintay lang po tayo dahil darating at darating yung panahon nga na ibibigay din ni Lord, no, yung para sa atin. Ayun. So napakagandang mensahe po guys ni Beyonce. At ito pa, panoorin pa natin. Minsan na di ko po naisip na I will become one of the member of those Kalinaw Angels. I just have a simple dream, not for myself, but for my family. At yun ay magkaroon kami ng bahay na malayo sa dagat. Dahil struggle po talaga ang tumira po sa dagat. Yes, the scenario was very cool and mesmerizing. But the fact na delikado ang tumira sa ganung lugar. Especially if there's storm, di pa namin mag-evacuate for our safety. Pero si Lord po talaga, alam niya kung kailan ang perfect time. That's why ito po, binigay niya sa amin ang kalingap na siyang nasunggamit po maraming blessings na parating po sa buhay namin. Sarap po pa ako mga money, house, and land in the bonggang birthday celebration ko po ngayon. Akala ko hanggang pumarap lang po. Pero dahil po sa kalingap, lahat ng ito ay ito na po. Ang imposible po pala ay pwede po talagang imposible. Ayun, so napanood po natin guys, sabi nga po ni Beyonce, napakasimple lang po ang kanyang dream, no? Ang pinaka-dream lang po niya o pangarap po niya na makalipat lang po ng tirahan dahil nga po dyan sa tinitirahan po nila, alam naman po natin pagka high tide o di kaya may storm, no? May bagyo, mahirap po talaga. Dahil siguro pag malakas ang alon, malakas ang bagyo, sigurado po yan, tanggal yung atip ng bahay nila. At imagine guys, yun po yung kinalakihan niya, ganun po yung situation nila. Kaya naman, nandoon po talaga yung kanyang pangarap na sana darating ang panahon, kapag may trabaho na siya, makalipat sila ng magandang lugar nga, na wala na po yung, nga hindi na po tatamaan ng malakas na alon, at hindi na po nga masisira yung atip o yung bahay kapag merong malakas na bagyo. Okay? So, for 16 years, dyan po sila nakatira guys. At kaya nga po, ganun lang yung pangarap niya. Napakasimple. Makalipat lamang. Hindi niya akalain na ang ibigay po sa kanya ng Lord ay napakaganda. Nga umaapaw po guys ang blessings na binigay ni Lord sa kanya. Imagine guys, nabiyayaan po sila ng house and lot. Okay? So napakagandang blessings. At hindi po yan basta-bastang house and lot. Yan po ay bahay na 2-story. At siyempre, ilang square meters po yung lupa? 200 square meters, no? Kung hindi po ako nagkamali. Okay? So umaapaw nga guys, no, ang biyaya na binigay ng Panginoon kay Beyonce. Yung simple niyang pangarap ay ang binigay po ng Panginoon ay sobra-sobra, umaapaw nga. At alam natin guys, noong birthday niya, ang pera na natanggap po niya, nabigay po ng mga sponsors, mga taong nagmahal sa kanya ay napakalaki. 260 o baka mas malaki pa. So napakaraming blessings guys ang natanggap ni Beyonce sa kanyang 17th birthday. Sabi nga po natin, at the age of 17, si Beyonce ay meron na pong
napakagandang bahay. Samantalang ang dami pong mga OFW na ngayon nakailang taon na po, no, hanggang ngayon ay wala pong bahay. Pero si Viancy guys, batang-bata pa, may bahay na po. So napakagandang blessing. So sana hindi po magbago ang attitude ni Viancy at ng pamilya niya kahit anuman po yung mga matatanggap nila o anuman po yung marating nila sa buhay. Pero nakikita naman po natin guys sa ugali ni Viancy at sa pamilya, mukhang wala po silang tendency na magbago. At dito ng hindi nga po sila, hindi po sila dumidiretso sa mga sponsors. So isa po yan sa nagustuhan din po talaga ng mga nagmamahal po sa kanila. Okay? So ito pa guys, panoorin pa natin. Yung regalo ko. Ben, yung regalo. Yung regalo ko. Hindi pa yan. 2 minute. Ito alam ko, palaging ulit-ulit yun na nabigay sa'yo nito, no? Pero ito, iba ito. Galing to sa akin. Ako talaga na gano'n ito. Ako talaga inisip ko talaga, alam ko parang wala lang. Parang dati-dati lang. Sing-sing. Ito tinagano ko talaga, inisip ko itong gagawin kong parang tanda. Tanda ko na. Hanggat suot mo to, hindi ako mawawala sa'yo. At hanggat suot mo yan, kahit anong request mo or nandito lang ako para sa'yo. Ito, alam ko, parang corny, no? Pero totoo yun. Totoo na. Sinabi ko. Tama, ganda yan. Thank you po. Thank you. Huwag mo iwawala, ha? Hindi ko po iwawala. Sa inyo po galing yan. Iwan mo natin dumansari. Ha? Kahit na. Parang mansari po. Mas mahalaga ito sa mansari mo. Birthday mo to eh. Birthday ng sa pinakamahalagang tao sa akin. Thank you po. Thank you. Thank you sa surprise. Pasensya na, sablay yung fireworks eh. Tinakot niyo ba po ako? Thank you po sa surprise niyo. Tinakot niyo po ako. Saka thank you din po dito. Thank you kasi hindi ka nagsasawang suportahan ako. Bakit mo nasasawa? Minsan kasi Minsan, parang feeling ko pagod ka na. mapagod. Papahinga lang pagpagod. Balik ulit. Kaya nga po, thank you. Walang anuman. Sana huwag ka magsawa. Hindi. Gano'n, di ba? Pang kulang. Wala na ako. Parang ako yung kompleto. Ayun, so nakita po natin guys, no, napanood po natin, napaka-romantic po, no, yung surprise ni Kalingap Ido. May fireworks at siguro ang daming kinilig dito guys. Ito ngang nagbigay si Kalingap Ido ng ring, no. Sa tingin ko guys, no, kung hindi po ako nagkamali, ang binigay po ni Kalingap Ido na ring ay promise ring. Ayun. So sa nabasa ko guys, ang promise ring binibigay yun ng isang lalaki sa babae kapag nandoon yung kanyang care, no? Nagki-care siya sa babae at hindi naman siya pwedeng mag-propose kasi nga siyempre, no, sa case ni Viancy, bata pa at nag-aaral pa pero handa siyang maghintay. Ika nga, bibigyan mo yung tao ng ganyan dahil isa siyang future wife material, ika nga. So, handa kang maghintay. Okay? So, dito nakikita natin, handa si Kalingap Ido na maghintay kay Viancy hanggang sa nasa tamang edad na ito si Viancy at tamang-tama makatapos na din po siya ng kanyang pag-aaral. Yun, ang kasunod na noon, engagement ring. So promise ring muna ngayon
dahil nandoon ang pagkikir ni Kalingap Ido kay Beyonce at handa siyang maghintay nito. Kasi nga, karapat dapat o may katangian ika nga si Beyonce na dapat lamang hintayin ng isang lalaki. Ayun. So napakaswerte ni Kalingap Ido dito po sa tambalan nila at napakaswerte din naman po ni Beyonce dahil napakabait po ni Ido. Okay, so sana although hindi man natin sila pwedeng diktahan guys, nasa kanila po yan, pero alam ko po ang dami pong umaasa ika nga no, mga nagmahal sa kanila na pagdating ng araw ay magiging sila. So yun lang po guys ang ating kunting reaction. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsubaybay po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo guys kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.